Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako po si Sarines Paloma at ilalahat nyo dun para sa daily devotion na pinamagat ng active listening. So yung scripture po natin ngayon is James 1 chapter 19 and sinasabi na, "My dear brothers and sisters, take note of this. Everyone should be quick to listen, slow to speak, and slow to become angry." Tagalog, unawain ninyo ito. Minamahal kong mga kapatid. Ang bawat tao ay dapat na maging mabilis sa pakikinig, maraan sa pagsasalita, mabagal sa pagkagalit. So yung katuruan po natin ngayon is number 1, active listening enhance leadership influence. Meaning to say, yung aktibong pakikinig, malang ambag na yan eh. Nagpapalakas yan ng tiwala at respeto sa iba. Sa iba, hindi sa iba, kundi din sa mga leader. Kapag naramdaman ng mga tao na nauunawaan sila, mas bukas sila sa pagsunod. No? So, active listening enhance leadership influence. Number 2 is, parents should be quick to listen, slow to speak, and slow to become angry. So, meaning to say, yung mga magulang dapat maging pasensyoso, no? Sa pakikinig sa kanilang mga anak, no? Hindi lang sa mga anak, kundi rin sa kanilang mga partner, di ba? Upang doon is may pakita yung pagmamahal at may iwasan yung mga hindi pagkakaunawaan. So, parents should be quick to listen, slow to speak, and slow to become angry. And lastly is, children must listen to advice and accept discipline. Yung mga kabataan or anak ay dapat tumanggap ng payo at disiplina bilang gabay sa kanilang tamang pag-unlad sa kanilang buhay, no? Dapat tayo mga anak is matuto tayo sumunod at tumanggap ng payo ng ating mga magulang kasi parang yun naman yun sa atin eh. So children must listen to advice and accept discipline. So being application po is number 1, seek to understand before you reprimand. So sinasabi dito na alamin muna natin yung buong sitwasyon bago tayo magbigay ng parusa, sermon, or salita, no, upang maging makatarungan yung gagawin natin. Example, kung nalit sa pamilya, kung nalit yung anak o nahuli sa curfew, ganyan, kasi nasa labas pa, tanongin mo natin kung ano yung dahilan, no? Ba't sila na curfew bago tayo magalit or bago magalit yung mga magulang natin. So, let's seek to understand before you reprimand. Next, manage and control your anger. Iwasan natin magalit upang mapanatili yung mabuting relasyon at hindi makapinsala ng iba or hindi magdulot ng hindi pagkakaunawaan. Halimbawa, huminga ng malalim o magdasal muna kay Lord bago harapin ang sitwasyon na nakakagalit. So, let's manage and control your anger. And lastly is listen to grow in wisdom. So, ang pakikinig sa payo ng iba ay nagbubukas ng bagong kaalaman at nagpapabuti sa paggawa ng relasyon. Paggawa ng desisyon para. So, halimbawa, makinig tayo sa kwento ng successful at pagkabigo ng mas nakakatanda sa atin para matuto tayo mula sa kanilang mga karanasan. Kasi sa testimony mo ikaw matututo eh. Diba? Kung paano mo nalagpasan, kung paano ka naging ganito. Yan. So, let's listen to grow in wisdom. So, ay naman po yung aking tunan para sa daily devotion na may matutunan kayo, may share sa iba, at syempre ma-apply sa ating buhay. Thank you po sa pagkikinig at God bless po sa ating lahat.